So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ako po naniniwala naman po ako no, na pag ang isang tao po ay appointee po ni Digong, naniniwala naman po ako na meron pa rin po siyang karapatan na magtrabaho na PBBM admin. Diba? Ganun eh. Diba? Pero, ito po kasi no, medyo ngayon po kasi na nasasangkot ngayon si Teddy Boy Locsin Jr. No? So, tingnan nyo to, sa hindi lang po nakakagets no, ng balita na to. So, meron kasing kumakalat na Facebook post si Teddy Locsin. So, Teddy Locsin calls Duterte arrest and abduction. Falsis urge Marcos to oust diplomat. Okay, so yan. Ang sabi kasi ni Teddy Locsin Jr. na ito daw pong si Duterte, kinidnap ng Pilipinas at pinadala sa ICC. Ayan yung ano niya, di ba? Okay. So, meron ako din na isamang slide. So, dahil nga po dyan, no, gusto siyang pag-resignin nga po ni Teddy Locsin Jr. Ay, ni Sus Palsis. Pero by the way, mga kababayan, no, ngayon, hinahanap po ngayon kung saan ba nanggaling yung post na yan. So, base po dito sa nakita natin, teka lang, meron, babasahin ko na lang dito. Hindi ko na isama eh. Ito. Hindi. Ano na nga natin? Wait lang. Ito. Basahin ko na lang. Hindi ko na isama sa slide. Ngayon po, iniimbestigahan po ngayon yan ng, I think, DFA ata nag-iimbestiga dito, no? Hanapin ko lang dito yung article. Ito. Wait lang, hanapin ko lang yung article. Ito. So, DFA nga. Ito So, basahin ko na lang So, merong article dito yung DFA, no? DFA checking if Locsin behind Duterte abduction post on Facebook. Kasi ako po, no, hinahanap po kasi yung source. Kung si Teddy Locsin ba talaga yung nagsabi or nagbanggit. So, ang sabi dito, may nakita daw po silang Facebook post na ang pangalan Teodoro Locsin. A Facebook account under the name Teodoro Locsin had posted that Duterte was not arrested by the International Criminal Court but was instead abducted by Filipino in the Philippines and handed over to foreigner. So ngayon, hinanap ko po yung Facebook page po na yan. Hinanap ko yan para malaman ko po talaga kung si Teddy Locsin ba talaga yan kasi imbestigan pa ng DFA eh. So ang nakita ngayon natin dito, okay. So, ang nakita ko dito, itong Facebook page po na to. Hindi ko na naisama. Walang profile pic. So, ito pala yun. Ito. Tanggalin natin yan. Ito yung Facebook page. Yun. Wala yan. Nahirapan pa ako. Yan. So, mapapansin po natin, wala talagang picture. So, kaya pala iniimbestigahan ng DFA kasi nga po, walang picture. Ayan lang ang nakalagay. Teodoro Locsin. So, ito pala yung post niya. Basahin natin yung buong post. Sabi dito, Rodrigo Duterte was not arrested by the ICC. He was abducted by Filipino in the Philippines and handed over to foreigner. If he is guilty of crimes, we thereby confess our countries and our states' inability to hold him to account. Okay? Kung siya pala ay guilty, so parang inamin na natin na hindi natin kayang bigyan ng accountability si Digong or panagutin si Digong. We thereby forswear the first attribute of the sovereign independence. So, ano to eh? DDS narrative po ito eh. Di ba? Hindi. Teddy Boy, ito po yung di pala gets eh. Ito po yung sinabi po ng ito yung sinabi ng DFA. May nag-post ang pangalan Teddy Locsin, Teodoro Locsin. Ito yung naging basihan ng DFA. Hindi ko sinasabing ito si Teddy Boy Locsin Jr. Ito po yung naging basihan po ng DFA kung bakit iimbestigahan si Teddy Locsin. So gets na ha? Nakakalito ba yun? Parang hindi naman nakakalito yan. Di ba? Okay. So yan ha.
Sabi ng DFA, meron kasi nag-post ang pangalan Teodoro Locsin na ito nga yung post. So, hinanap ko. Kasi hindi po ako bumase sa quote guard. Hinanap ko po yung mismong source. So, ito po yung rason kung bakit po iniimbestigahan ngayon si Teddy Boy Locsin Jr. kasi meron nag-post ng ganito. Facebook na walang muka. So gets na. Okay. So, baka poser yan. Oo. Baka poser. Inisip natin baka poser. So, ngayon, ang point dito, sinilip natin yung Facebook page. May mga picture niya. Siya to, di ba? Siya yan eh. Ambassador Teodoro Locsin Jr. Ayun yun eh. Siya yan eh. Di ba, Teodoro Locsin? September 20. Siya yan eh. Ito mga picture po na to, nakuha ko po ito sa mismong Facebook page po na yon. Teodoro Locsin. May picture niya ulit. Di ba? Well, to be fair, kailangan imbestigahan to. Kasi hindi po talaga maganda na merong isang appointee ng presidente na sinisiraan po yung mismong administrasyon. Kasi tandaan nyo mga kababayan, hindi po kinidnap si Digong. May arrest warrant po si Digong. Ako hindi rin po natin inaalis yung posibilidad ng posibleng dami account. Di ba? Sige, puntahan natin yung Facebook page. Para mas maganda, para mas makita natin. Puntahan natin yung Facebook page na lang. Kasi kahit din po ako mga kababayan, nagulat din po talaga ako. Teodoro Locsin. Para makuha nyo yung ang bagal ng internet ko. Sorry. Ang bagal ng internet ko ngayon. Wala ba bagal yung internet ko ngayon? Okay naman yung live stream ko siguro. Pero yung Facebook ko ang bagal. Pero you can search it by your own, no? Makikita nyo naman. Teka lang. Subukan na, pilitin natin. Walang bagal ng Facebook ko. Hindi ko mabuksan. Walang yan. Okay. Kaya nga eh. Pero at least ito yung mga nakita ko mga picture. Yan. So, to be fair, kailangan imbestigahan talaga to. Kasi hindi talaga maganda. Kaya nga, yung Facebook ko, ang bagal ng Facebook ko eh. So mukhang dami account naman talaga. Tingnan nyo mukhang walang profile pic. Profile pic. Walang profile pic. Walang yung pinakaano sa taas, yung picture sa taas, ang tawag diyan, wala rin. So punta natin yung picture. Yung photo. So may mga photo, nagtataka lang ako mga kababayan. Pag pinindot mo yung photo, ang dami niyang picture dito. Picture niya mismo. Yung bagal, di ba? Ano sabi ko bagal eh. Ano yan. Wala na, ganyan lang siya. Kung tragis na yan. Globe. Visit na Globe to. Refresh natin. Wala na, bumagal na. Baka yung Facebook may problema. Wala na. Nag-loading na siya. Cover photo. Pwede nyo naman tingnan. Di ba? Pwede nyo naman tingnan kung ito ba'y, kung yung nahumusga, kung ito ba'y fake account ni Teddy Boy Locsin o hindi. Pero maganda sana mapakita ako eh. Siguro pag in-edit ko yung video na to, baka pakita ko na lang. Pag in-edit ko na lang tong video kasi puputulin ko to eh. Okay. Saan na ba yan? Bagal. Lalabas mamaya yan. Okay. So ngayon kasi mga kababayan, syempre, ni-research natin si Teddy Boy Locsin. Ni-research natin. Okay. So, siya po ay appointee ni ito yung political career nga po ni Teddy Boy Locsin, no? Siya ay appointee ni press secretary siya ni Cory, no? 1987, press secretary po siya ni Cory. Tapos, naging congressman. Natapos yung term niya, congressman siya ng Makati. Oo. Tapos noong panahon ni Digong, appointee po siya ni Digong, permanent representative of the Philippines to the United Nations. No? So diplomat pala siya. And then DFA po siya ni Digong 2018 to 2022 hanggang matapos yung termino ni Digong. Tapos nilipat po siya ni PBBM
sa Ambassador of Philippines to the United Kingdom. So, ambassador po siya. So, ito pa, ito po yung ito yung political career nga po ni yung naging posisyon nga po ni Teddy Boy Locsin. So, okay naman, di ba? Okay naman. Wala problema dyan. Tapos, ang hindi ko pa talaga makakalimutan na ginawa po ni Teddy Boy Locsin nung panahon nga po ni Digong, siya po yung isa sa pinakamaingay na kinundin na po yung China. Kaya nga nagtataka nga ako eh. Nagtataka talaga ako eh. No? Kung dami account ito, sana nga dami account ito. Pero kung hindi ito dami account, ba't na ginawa to? Kasi tingnan nyo to Locsin apologized to Chinese counterpart over expletive. Minura niya po kasi yung mga China nung panahon ni Digong. O, di ba minura niya kasi? So sabi niya dito, pandemic pa to, no? Sabi niya dito, the Philippine top diplomat on Tuesday apologized to his Chinese counterpart, Foreign Minister Wang Yi, after his expletive-laden message on Twitter demanding China to remove its ship from the West Philippine Sea. Tama naman to. Tama po yung ginawa ni Teddy Boy Locsin. Kasi sabi ko sa inyo ganyan po kapahangit yung ginawa ni Digong. Bawal batikusin yung China. Di ba? Bawal batikusin yung China. So, ang ginawa kasi ni Teddy Boy Locsin, nag-tweet ito nag-tweet to. Ito In a tweet on Monday, Teddy Locsin told China to get the fuck out of the West Philippine Sea following Manila's protest for what it calls the illegal presence of hundreds of Chinese boats inside the Philippine 200-mile executive economic zone. Siyempre, bilang isang DFA secretary, talagang magagalit ka talaga na binababoy po talaga yung soberanya po natin. Pero nagkaroon nga po kasi ng pagkakataon na sinabihan po ni Digong na huwag kayong magko-comment sa China. Sinabihan niya po yung mga top officials niya nun. So kaya nag-sorry si Kaya nag-sorry si Teddy Boy Locsin nun. So ngayon sana okay na yung Facebook page natin. Alam, bagal talaga. Mas maganda sila mapakita ako Ayun, ito na. Kita nyo? Ganun na pala. Ngayon, so balikan natin. Nag-loading siya. So balikan ngayon natin yung Facebook page nga po ni na suspect Teddy Boy Locsin. So yan. So ito yun, di ba? Tama ba? Kita nyo ba? Malakayan natin. So ako nagtataka lang po kasi ako mga kababayan. May mga picture po kasi ditong personal. Yan siya to October 12. Picture niya yan. Tapos, ito pa. Ito galing ito sa sa sinasabi nating Facebook page ni ni Teddy Boy Locsin Ano ba yun? Di ba? Well, syempre tayo mga kababayan, evidence-based tayo. Ito yung nakalagay dito Anong donut yun? Home of the original glazed donut. Krispy Kreme ba to? Krispy Kreme to, di ba? Saan ba? Ito, di ba? Personal na picture to ito pa, di ba? Mga meetings na yan. Di ba? Well, syempre kung poser ka, mukhang magagawa mo naman to. Hindi po natin maalis po yun na pag meron talagang poser, makaka-access po sa mga ganyang klaseng mga picture. Okay, gets naman natin. Pero parang pangit no? Diba? Matawag si Koy. Matawag si Koy. Nung naka-live ako Ayun so yan, so, well, to be fair, abangan po natin yung magiging investigation po dito ng DFA. Di ba? Abangan po natin kung siya pa talaga. Yung nga, isa pa yan walang check Di ba? Walang check. So, abangan po natin kung yung magiging investigation po dito. Well, kung ako tatanungin niyo kung naniniwala pa ako, 50-50 pa ako. Hindi po katulad kay Martin Romualdez na 80% naniniwala kung hindi siya sangkot dahil walang ebidensya. Dito po kasi 50-50 po ako dito. Kasi pwede mo naman nakawin yun Yung picture, pwede mo nakawin sa iba yun, tapos i-post mo. Di ba? Pwede naman yun. Hindi natin ninaalis po yun.
So, hindi po tayo, kasi yung iba po kasi, ang gusto kagad, resign Teddy Boy Locsin, nang walang due process. Dapat meron due process. Di ba? So, yun, no? So, yun mga kababayan, so kayo po, no, ano po masabi nyo nga po dito, sa, di ba, sa issue po na to na kinakaharap ngayon ni Teddy Boy Locsin. Kasi actually, okay naman si Teddy Boy Locsin eh. Okay naman siya eh. Tutusin, di ba? Kasi kinalaban niyo yung China noong panahon ni Digong. Para sa akin, puntos po talaga yon, no? So, yun, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Steam Replay, pa-like, pa-subscribe. Kung naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. Yan na, so thank you mga kababayan. So, kita na lang ulit tayo. Siguro mamaya, no? So, thank you po. So, maraming salamat po sa inyo lahat, no? Thank you po. So, Lynn Mariano, Brad Joromski, di ba? O di ba kasi mahirap din po kasi, no? Baka mamaya, sa ngayon, hindi pa rin po nagsasalita si Teddy Boy Locsin. Baka mamaya meron siya magandang sagot